أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat po ng ating mga kapatiran dito sa Middle East, at magandang gabi naman sa ating mga kapatid na nasa Pilipinas. Ang paksa po natin sa araw na ito ay isa po sa pinakamahalagang paksa. Dahil lahat po tayo ay may mga magulang na narapat na malaman natin kung ano ang karapatan ng magulang sa kanyang anak. Ano ang karapatan ng magulang sa kanyang anak. Isa po ito sa pinakamahalagang bagay na dapat malaman ng isang tao, kung ano ang karapatan sa kanya ng kanyang mga magulang. Isa sa pinakadakilang pagsamba na inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha ay ang pagmamahal, pagiging mabuti sa kanyang mga magulang. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." At inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka, inutos ng Allah, ang iyong Panginoon, na sambahin mo siya ng nag-iisa at iwasan mo ang pagtatambal at pagkatapos ay maging mabuti ka sa iyong mga magulang. Isa yan sa pinakadakilang pagsamba na dapat malaman ng bawat mananampalataya at malaman niya kung ano ang mga karapatan ng kanyang magulang upang ito ay maisabuhay niya. At ngayong araw ay sisimulan po natin ang pinakauna o pinakadakilang karapatan ng ating magulang sa atin. Unang-una ay birruhuma wal ihsan ilayhima. Ibig sabihin ay ang maging mabuti tayo sa ating mga magulang. Yan ang pinakaunang karapatan ng magulang sa kanyang mga anak. Nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dumating ang isang lalaki sa kanya at tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sino ang tao na pakikitunguhan ko ng pinakamainam na pakikitungo? Sino sa mga tao ang unang dapat kong pakitunguhan ng pinakamainam na pakikitungo?" Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ang iyong ina." Pakinggan po natin ang hadith. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino ang pinakaunang dapat mong pakitunguhan ng pinakamainam na pakikitungo? Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang iyong ina. At nagtanong muli ang tao na ito at kanyang sinabi na pagkatapos ay sino pa? At sumagot ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi na pagkatapos ang iyong ina. Pangalawang beses. At sinabi ng tao na ito na pagkatapos, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pagkatapos ang iyong ina. Pangatlong beses. At pagkatapos ay sinabi ng tao na ito na pagkatapos sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang iyong ama. Isa, ang iyong ina. Pangalawa, ang iyong ina. Pangatlo, ang iyong ina. Pang-apat, ang iyong ama. Dahil ang ating mga nanay, ang ating mga ina, sila ay yung dumaan sa tinatawag na dumaan sa paghihirap. Nung tayo'y mula pa lang sa sinapupunan nila, ay dumaan na sila sa napakatinding paghihirap. Ilang kilo ang kanilang dala sa kanilang tiyan. At meron pang mga babae na halos hindi na makaamoy ng mga pagkain, suka ng suka. Ang karamihan sa kanila ay hanggat sa hindi nanganganak ay may nakabitin sa kanya na dextrose dahil siya ay nawawalan ng tinatawag na lakas, subhanallah. At pagkatapos ay kapag siya naman ay tayo ay kanilang ipapanganak, subhanallah, ay dadaan sila sa tinatawag na kamatayan. Subhanallah. Napakahirap ito sa mga kababaihan, sa ating mga ina. Kaya makikita natin, ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang iyong ina, ang iyong ina, ang iyong ina, pagkatapos ang iyong ama. Kaya narapat na alam natin kung ano ang karapatan sa atin ng ating mga magulang, lalong-lalo na yung ating mga nanay.
Sila yung sinabi ni propeta na pinakaunang dapat na pakitunguhan natin ng pinakamainam na pakikitungo. Ang iyong ina, ang iyong ina, ang iyong ina, ang iyong ama. Pagkatapos ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong mga iba pang mga tao. Pero unahin natin ang tinatawag na ating ina. Yan ay payo sa atin ng propeta utos sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi rin sa hadith na sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim na dumating ang isang lalaki kay propeta sallallahu alaihi wasallam at nagtanong, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Ya Rasulullah, ano ang pinakamainam na gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sala sa kanyang takdang oras. Isagawa mo ang sala sa kanyang takdang oras. At pagkatapos ay ang pagiging mabuti sa iyong mga magulang. Subhanallah. Ang iyong pagiging mabuti sa iyong mga magulang. Kabilang yan sa isa sa pinaka mainam na gawain na kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ni Ibn Abbas, wala akong alam na ibang pagsamba na katulad ng pagmamahal. Pagsamba na napaka dakila kay Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa tinatawag na pagiging mabuti sa magulang. Kaya habang nabubuhay pa ang ating mga magulang, ang pagmamahal sa kanila ay obligasyon ng isang Muslim at ganun din na ito ay dakilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin sa aya, kanina nabanggit natin, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. At inutos ng iyong Panginoon na sambahin mo siya ng siya lang, huwag ka magtatambal, at pagkatapos, ang pinakadakilang utos na ito, na tauhid, ay وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, maging mabuti ka sa iyong mga magulang. Allahu Akbar. Napakadakilang kautusan na ito ang pagmamahal sa ating mga magulang. Pangalawa ay ang pagsunod sa kanilang mga ipinag-uutos sa atin. Yung mga payo nila sa atin. Maliban lamang kung ang kanilang payo ay paglabag sa relihiyong Islam. Dahil sinabi ng Allah sa banal na Quran na وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Surat Luqman, sinabi ng Allah na kapag ang dalawang magulang mo o isa sa kanila ay inutusan ka sa bagay na ito ay pagtatambal, ito ay gawain na masama, ay wag mo silang susundin. Wag mo silang susundin. فَلَا تُطِعْهُمَا. Pero itong kasunod ng aya ay wasahibhuma fid dunya ma'rufa. At pakitunguhan mo sila sa mundong ito ng mabuti, mainam na pakikitungo. Subhanallah. Kahit na sila ay tinuturuan kanila o ang utos nila sa iyo ay paggawa ng masama, ay nararapat pa rin na pakitunguhan mo sila. Hindi mo sila susundin sa kanilang utos, pero nararapat pa rin na pakitunguhan mo sila ng mabuting pakikitungo. Makikita natin sa pakikitungo ni Propeta Ibrahim alayhisalam sa kanyang tatay na gumagawa mismo ng mga ribulto. Ngunit sabi sa kanya ni Propeta Ibrahim alayhisalam, "Ya abati, o aking mahal na ama. Ya abati, ya abati." Inulit-ulit niya itong salita na ito na pagpapakita ng pagmamahal. "Ya abati, aking mahal na ama." Hindi niya binibigkas ang kanyang pangalan ng kanyang tatay o sinasabi na kinukutya ang kanyang tatay bagkus kahit na alam niya na ang kanyang tatay ay gumagawa ng malaking kasalanan, ganun pa man ay pinakitunguhan pa rin niya. Nakiusap siya ng mabuting pakikipag-usap na kanyang sinabi na, "Ya abati, ya abati, ya abati, o aking mahal na ama." Ganun din na narapat na sundin natin ang kanilang mga utusan, gaya na nabanggit natin kanina, kung tayo ay kanilang uutusan sa mga bagay-bagay, kapag ito hindi paglabag sa relihiyong Islam, ay nararapat na ito ay sundin natin. Dahil karamihan, 99.9 o 100% na gusto ng magulang sa atin ay kabutihan. Nagsasakripisyo ang ating mga magulang para sa atin. Kaya wala silang hangarin sa atin maliban sa tinatawag na mga bagay na makakabuti sa atin.
Kaya narapat lamang na kung mayroon silang kagustuhan na mga bagay sa atin, ay sundin natin ang kanilang mga payo. Kabilang din sa mga bagay na karapatan ng magulang sa kanyang mga anak ay al-infaqu alayhima bil ma'ruf. Ibig sabihin ay yung gastusan natin ang ating mga magulang. Karapatan nila yan kung sila ay sila ay nangangailangan o sila ay mahihirap, ay hindi po magandang tingnan at hindi po tinatawag na parang hindi magandang tingnan at hindi kaaya-aya na tayo ay kumakain ng mga magagandang pagkain. Tayo ay pumupunta sa mga mamahalin na restaurant. Tayo ay nagpo-post ng mga pagkain, mga restaurant, mga kapihan na mga sosyal. Pero ang ating mga magulang ay subhanallah, ay sila ay naghihirap. La hawla wala quwata illa billah. Yan, ang tao na ito ay nagpapakita lamang na wala siyang tinatawag na tunay na pagmamahal, respeto sa kanyang mga magulang. Paano nalalasahan ng tao, kahit na nagkapamilya na ang tao, ay nararapat na isipin pa rin niya ang kanyang mga magulang. Ilan sa atin nag-abroad, hindi tumatawag sa kanyang magulang. Kung hindi pa magsabi ang kanyang magulang na tawagan niyo ang inyong kapatid, tawagan niyo si ganito, ay hindi ka patatawag sa iyong magulang. Subhanallah. Ang bawat piso, real na pinapadala natin sa ating mga magulang, ay yan ay ibada, pagsamba. At kung sila ay nangangailangan, ay obligasyon natin ito. Kaya ang asawa, kung ang babae, ay pipigilan niya ang lalaki sa pagpapadala sa kanyang magulang, ay walang kabutihan sa babae na ito. Ganun din si lalaki, pipigilan niya ang kanyang asawa sa pagpapadala sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na kung kailangan nila ang tulong ng kanilang anak, walang kabutihan sa taong ito. Walang kabutihan sa taong ito. Narapat sa atin na tayo ay tumulong sa ating mga magulang, lalong-lalo na kung kailangan nila ang ating mga tulong. At nabanggit sa mga hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na anta wa maluka li abik. Ikaw at ang iyong kayamanan ay pagmamay-ari ng iyong mga magulang, ang iyong tatay. Dahil hindi ka naparito dito sa mundo maliban sa sila ang naging dahilan. Kaya nararapat lamang na maging mabuti tayo at gumastos tayo sa ating mga magulang, lalong-lalo na kung sila ay nangangailangan. Kabilang din sa karapatan ng magulang sa kanyang anak ay ang pagpapaalam. Magpaalam tayo, kung mayroon tayong mga desisyon, ay magtanong tayo sa ating mga magulang. Iyan ay pagpapakita ng respeto sa kanila. Kahit na tayo man ay isang engineer, kahit tayo ay isang doktor, kahit tayo ay isang alim, kahit tayo ay anumang natapos natin sa buhay, ay nararapat na ipakita natin sa ating magulang na tayo ay nagpapakumbaba, tayo ay nirespeto natin sila, humihingi tayo ng payo sa kanila. Yan ang pagmamahal. Yan ang pagpapakita sa kanila ng respeto at yung tinatawag na pagdakila sa iyong mga magulang na paghingi mo sa kanila ng payo, paghingi mo sa kanila ng tinatawag na pahintulot. Subhanallah. Ganun din ay kabilang sa mga karapatan ng magulang sa kanyang anak ay ang bigyan sila ng oras at kahalagahan, lalong-lalo na sa oras ng kanilang katandaan. Napakarami na kapag buhay pa ang magulang ay tinatawag na pinapakita ng tao, kapag may kabataan pa ang magulang, ay mabuti siya sa kanyang mga magulang. Pero kapag tumanda na ang kanyang mga magulang, ay iiwan na lang doon kung sino man ang pwede niyang pag-iwanan. Subhanallah. Napakaraming kwento, pero masakit pakinggan, subhanallah, na natitiis ng tao, na iwan niya ang kanyang magulang, nanay niya, tatay niya, na tumanda na. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa isang hadith, na raghima anf. Isang araw, habang ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nasa mimbar niya, siya ay nagsabi ng tinatawag na amin, amin, amin. Sinabi ng mga sahaba na, Ya Rasulullah, bakit ka nag-aamin? Bakit ka nagsabi na ng
ng amin, amin, o tanggapin mo ya Allah. Sinabi niya na si Jibril alayhi salam ay nanalangin ng 3 beses sa mga tao na sila ay nalugi na inabutan, sila ay nalugi dahil sila ay inabutan nila ang kanilang mga magulang, ang kanilang katandaan, at sila ay hindi nakapasok sa paraiso sa pamamagitan ng kanilang pagiging mabuti sa kanilang mga magulang. Ibig sabihin ay hindi nila binigyan ng tinatawag na kahalagahan ang kanilang mga magulang sa oras ng kanilang katandaan. Subhanallah. Basahin natin yung aya, Suratul Isra. Sinabi ng Allah, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin mo siya na siya lang, wabilwalidain ihsana, at maging mabuti ka sa iyong mga magulang. At ito yung aya ito, sa pagbibigay ng halaga sa kanila sa oras ng katandaan. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. At kapag ang isa sa kanila ay inabutan mo ng katandaan, o silang dalawa, o isa sa kanila inabutan mo ang kanilang katandaan, ay fala taqul lahumā uff. Wag na wag mong sasabihin ang salitang uff. 2 letra na ito ay pagtanggi o pagmamayabang o pagtataas ng boses. Yan ay kasalanan sa relihiyong Islam. Subhanallah. Napakaganda ng relihiyong Islam. Napakaganda. Kapag sa oras ng kanilang katandaan, ay mas lalong ipapakita mo sa kanilang pagmamahal at respeto. Kaya ipinagbawal ni salitang uff. 2 letra na pagtanggi ay ipinagbawal sa relihiyon. Paano pa kaya yung mga tao na sinisigawan ang kanyang magulang? La haula wala quwwata illa billah. Kaya niyang sumbatan, kaya niyang sabihin sa nanay at tatay niya kapag sila ay matanda na, napabigat sila. Napakasakit yan sa magulang. Subhanallah. Noong tayo ba ay mga bata pa, sinabi ba nila na pabigat tayo? Noong tayo ay mga maliliit pa lang? Subhanallah. Sinakripisyo nila ang lahat. May mga pangarap sila sa buhay. May mga gusto sila sa buhay. Gusto nila ang mga bagay. Pero sinakripisyo nila para sa atin. Pero darating ang kanilang katandaan at sasabihin natin na sila ay pabigat. Subhanallah. Kaya narapat lamang na alalahanin natin itong aya. Fala taqul lahumā uff. 2 salita. 2 salita na pagtanggi, ipinagbawal. Paano pa kaya yung sigawan mo ang iyong mga magulang? Wala tanharhuma. Huwag mo silang tinatawag na sigawan. Huwag mo silang sigawan. Yung pagtanggi na pagsigaw. Wa qul lahumā qawlan karīma. At kausapin mo sila ng marangal na pangungusap. Marangal, mabuti na pangungusap. Sino nag-utos nito? Yan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung naniniwala tayo kay Allah, ay nararapat na sundin natin ang kanyang utos sa atin. Wa qul lahumā qawlan karīma. At kausapin natin sila ng may karangalan. Waqfid lahumā janāha ad-dulli min ar-rahmah. At magpakumbaba ka. Utos ng Islam, napakaganda. Magpakumbaba ka sa iyong mga magulang na ipakita mo sa kanila ang iyong kasiyahan. Ipakita mo sa kanila ay yung tinatawag na awa, habag sa kanila. Allahu Akbar. Magpakumbaba, waqfid lahumā janāha ad-dulli minar rahma. Ibig sabihin, magpakumbaba ka sa iyong mga magulang. Kahit anong natapos natin, wag natin sabihin na dahil tayo ay nakatapos ng anumang mga kurso, ay hindi magpakumbaba pa rin tayo sa ating mga magulang. Sila ang dahilan. Kaya tayo nandito ngayon. Subhanallah. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. At sabihin mo, ya Allah, kaawaan mo sila, kahabagan mo sila ng katulad ng kanilang pagpapalaki sa amin. Kabilang din sa mga karapatan ng magulang sa kanyang anak ay birruhuma ba'da mautihima. Ibig sabihin ay maging mabuti sa kanila kahit na sila ay namatay na. Kahit na sila ay namatay na, ay maging mabuti sa kanila. Maging mabuti sa kanila. Sa anong pamamaraan? Una, ay wag natin silang kakalimutan sa ating mga dua.
Sa bawat sala natin, huwag nating kalimutan. Dahil isa sa mga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi napuputol ang kanyang gantimpala kahit namatay na ang tao, ang ating mga magulang, ay wala din salih yad'u lahu. Ang tao, isang mabuting tao, na ipinapanalangin niya ang kanyang tinatawag na magulang. Subhanallah. Kaya kung may namatay man sa ating mga magulang, ay nararapat na palagi natin silang isama sa ating mga panalangin. Palagi nating tinatawag na isama. Palagi natin sila isama sa ating mga panalangin, sa ating sala, sa ating sujud, kasama na, isama natin sila palagi. Sila'y patawarin ng Allah, sila'y papasukin sa kanyang paraiso, makita natin sila sa araw ng paghukom sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa pagiging mabuti sa magulang kahit na sila ay namatay na, ay ang pagiging mabuti sa iyong mga sa kanilang mga kamag-anak. Sa side ng nanay mo, tatay mo, ay maging pakitunguhan mo sila sa pinakamainam na pakikitungo na kung saan ito ang gusto ng iyong mga magulang. Na pakitunguhan mo ang kanilang pamilya ng mabuting pakikitungo. Ganon din ang kanilang mga kaibigan. Ganon din ang kanilang mga kaibigan. Isang araw ay si Abdullah ibn Umar, si Abdullah, anak ni Umar bin Khattab, nakita niyang isang Arabi na isang tao sa disyerto, ang tao na ito. At nung nakita niya, ay naalala niya ang kanyang tatay. At sinabi niya na ito pala ay yun ay tinatawag na yung kaibigan ito ng kanyang tatay, kaibigan ni Umar bin Khattab. At ibinigay sa kanya yung kanyang damit, pati yung kanyang kamilyo o donkey. At sinabi ng ibang mga kasamahan niya na bakit mo ginawa yun? Sinabi niya na kung nabubuhay ang aking tatay ay gagawin niya ito dahil yan ay kaibigan o yung tao na ito ay ang tatay ng taong ito ay kaibigan ng aking tatay. Kabilang din doon ay tuparin natin ang kanilang mga ipinangako kung ito ay halal, kung ito ay tamang pangako. Ganun din ang kanilang mga utang. Kung may mga utang sila ay dapat na bayaran natin. Dahil alam naman natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagsasala sa tao na mayroong utang hanggat sa hindi mabayaran. Nangyari yan isang beses na tinanong niya kung may utang ang isang sahaba, sinabi niya may utang na ang taong ito, sabi niya, kayo ang magsala sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ng isa sa mga sahaba, ya Rasulullah, ako nang magbabayad sa kanyang utang. At pagkatapos ay doon pa nagsala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Kaya ang utang ay kung may utang ating magulang, bayaran natin ito. Dahil yan ay kabilang sa mga karapatan ng tao na hindi siya papatawarin ng Allah maliban sa maibigay yung karapatan ng kanyang kapwa. Kabilang din doon ay kung mayroon siya mga naiwan na mga pag-aayuno, obligadong pag-aayuno, kung hindi rin siya nakasagawa ng Hajj, ay ito ay sagawa natin. Ganun din ay yung pagbibigay ng sadaka. Pagbibigay ng sadaka. At marami po yan. Kung may mga naipon po ang ating mga magulang, kung sila ay namatay, ay magpatayo tayo ng masjid para sa kanila. Intensyon natin, ang gantimpala dito ay para sa kanila. Kung kakaunti lamang, kahit bumili yung mga patubig, halimbawa, bumili tayo ng poso o kaya pump na may yung tubig para sa masjid, para sa madrasa, bumili tayo ng mga Quran, bumili tayo ng mga babasahin, mga kitab ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, kitab ng sa akida ng Salafus Saleh, bumili tayo nito, ilagay natin sa masjid, ilagay natin sa library, tumulong tayo sa mga paaralan, mga turel, yung mga paaralan ng mga madrasa, tumulong tayo na ang hangarin natin dito sa gawain na ito ay para sa ating mga magulang. Yan ay kabilang sa mga bagay na inshallah ay patuloy, sadaqatun jariyah na patuloy na dumarating yung tinatawag na gantimpala nito sa ating mga magulang. Isa po sa nakasanayan, lalo na dito sa Middle East, sa mga Saudi, na karamihan, hindi naman natin sinasabi na lahat, ay karamihan sa kanila kapag namatay ang kanilang mga magulang, syempre sila ay magmamana ng marami kayamanan. Kaya isa sa mga ginagawa nila ay nagpapatayo sila ng mga masjid o tumutulong sila. Kahit sa atin, nagpapatay ilang mga masjid sa atin na ipinatayo mula dito sa Middle East ang pera dahil yan ay galing sa isang tinatawag na pamilya nung namatay ang kanilang
mga magulang ay sila ay nagpatayo ng mga masjid, nagtulong sa mga madrasa o anumang mga sadaka na jariya dahil patuloy na ito ay dumarating sa ating mga magulang. At ganoon din bilang panghuli ay iwasan natin na masaktan natin ang ating mga magulang, iwasan natin na pakitunguhan natin ng ating mga magulang na hindi magandang pakikitungo. Kung makikita natin yung sinabi ng Allah kanina, fala taqul lahuma uff. Huwag niyong sabihin sa kanila, lalo na sa kanilang katandaan, ang salitang uff. Wallahi, huwag nating hintayin na dumating ang panahon na ito'y pagsisihan natin. At huli na ang lahat, lalo na kapag namatay na ang magulang. Subhanallah. May mga tao na hanggang ngayon ay sila ay nagsisisi. Kapag naisip nila ang kanilang mga magulang, sila ay nakikipagtalo dati sa kanilang magulang, hindi sila lagi masunurin sa kanilang mga magulang, ay pinagsisisihan nila ito. Pero huli na ang lahat, namatay na ang kanilang mga magulang. Ang bagay na ito ay dapat na palagi nating ipaalala sa atin. Kung buhay pa ang ating mga magulang, ay humingi tayo ng tawad sa kanila sa ating mga pagkukulang. Humingi tayo ng tawad at tayo ay magpasalamat sa kanila. Ganun din na iparamdam natin sa kanila ang pagmamahal, pagrespeto. Kung may pagkukulang tayo, ay bumawi tayo sa kanila bilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, marami na pong mga tao na nagsisi dahil lumisan na ang kanilang mga magulang. Ngunit sila, ang tanging naaalala nila ng mga alaala ay masamang alaala sa kanilang mga magulang. Kahit hindi man naging mabuti sa atin ang ating mga magulang, halimbawa, ay hindi pa rin nararapat na suklian natin ito ng ganun din na pagganti, na suklian natin ng masamang pakikitungo din dahil kahit sila hindi maging mabuti sa atin, kahit man anuman ang pagkukulang nila, ay sila pa rin ang magulang natin. Kahit gaano tayo kayaman, kahit anong makuha natin na pera, kayamanan, katungkulan, pwede mo bang bilhin ang magulang mo? Pwede ka bang bumili ng magulang? Hindi tayo makakabili ng magulang. Dito sa hadith, sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na gusto niyo ba na banggitin ko sa inyo, sabihin ko sa inyo, ang isa sa pinakamalaking kasalanan. Subhanallah. Sinabi ng mga sahaba na ano yun o propeta ng Allah? Sinabi niya, una, asyirk, ang pagtatambal. At pangalawa, ay uququl walidain, ang pagiging masamang anak. Ang pakikitungo ng masama sa iyong magulang ay isa yan sa pinakamalaking kasalanan sa Islam. Subhanallah. Kaya narapat po mga kapatid, na habang tayo ay nabubuhay pa, ay sikapin natin na maging mabuti tayo sa ating mga magulang. Wallahi, pag naiisip ko yung mga tao na sila ay naiisip nila yung mga oras na kung saan ang tanging alaala nila doon sa kanilang mga magulang ay yung mga masasamang alaala. Subhanallah. Subhanallah, la hawla wala quwata illa billah. Wallahi, kung buhay pa ang ating mga magulang, magpasalamat tayo kay Allah dahil bukas pa ang pintuan ng paraiso. Isa sa mga pintuan ng paraiso sa atin. Kaya narapat lamang po na palagi nating pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung nabubuhay pa ang ating mga magulang at sikapin natin na maging mabuti tayo sa kanila. Iwasan natin na na sumama ang loob nila sa atin, makapagsalita ng masama at ganun din sundin natin ang kanilang mga utos sa atin na kabutihan. At ang pinakahuli na nabanggit natin kanina ay yung tinatawag na iwasan natin na tayo ay makitungo sa kanila ng hindi magandang pakikitungo upang hindi tayo magsisi sa pagdating ng panahon. At marami pong nangyari. Mga tao, mga anak na sila ay hindi naging mabuti sa kanilang mga magulang at dumating ang panahon na hindi rin naging mabuti sa kanila ang kanilang mga anak. Isang tao, isang kwento
na ang tao na ito ay mayroong malaking bahay. At doon sa gilid, sa labas ng kanilang bahay, mayroong kwarto doon na kung saan doon niya pinapatulog ang kanyang tatay. Isang araw, inutusan niya ang kanyang anak na dalhin doon yung pagkain ng kanyang tatay. At dinala ng anak ang yung plato na ito at pinakain niya ang kanyang lolo. At pagkatapos ay lumabas ang tao na ito, hinugasan niya yung plato na ito. At nakita siya ng kanyang tatay at sinabi niya, anong gagawin mo sa plato na yan? Alam niyo ba kung ano sinagot ng kanyang anak? Sabi niya, tatay, huhugasan ko ito, itatago ko ito. Dahil kapag ikaw ay tumanda rin, ay ito ang ipapakain ko sa iyo. Dito, subhanallah. Doon pa lang ay nakita na yung tinatawag na bagay na tinatawag na maaring maging parusa din niya sa mundong ito. Kung may parusa dito sa mundo, paano pa kaya sa kabilang buhay? Kaya tayo po ay nagpapayuhan, tayo ay may pagkukulang, kaya narapat lamang po na lahat po tayo ay may mga magulang. Kung nabubuhay sila, dahil nabanggit natin, sikapin natin na maibigay ang kanilang karapatan. Kung sila ay namatay na, ganun din may mga bagay na kaya pa nating ibigay sa kanila. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. At kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-message, pwede po kayong mag-comment. At sana po gatipalan kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ako po muli ay bumabati sa inyo ng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.